maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Lalaking pinalis sa isang tindahan matapos umanong manghipo. Nagpasabog ng bomba. 14 na katao, sugatan. Pagtakas ng 3 nakakulong sa detention facility ng Sual Police Station. Nahuli kam. Ilang nakaparadang tricycle sa Mangaldan, Pangasinan, ninakawan ng gasolina. At mga mag-aaral, nagpasiklaban sa drum and lyre competition sa Zambales. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Ninakawan ng gasolina ang ilang nakaparadang tricycle sa Mangaldan, Pangasinan. Nakaalerto Jasmine Gabriel Galban. Dumaan sa gasolinahan ang tricycle driver na asawa ni Cynthia gabi nung Sabado. Pinakargahan niya ng 300 pisong halaga ng gasolina ang ipinapasadang tricycle. Sakto raw ito sa kanyang biyahe kinabukasan. Pero laking gulat ng mag-asawa nang madiskubring wala ng karga ang tangke ng tricycle. Ninakaw na pala ito ng hindi pa nakikilalang suspect. Hirapan nga po kami sa sa gasolina na nagmahal nga po, tapos yun pa nangyari. Nanakawin pa. Linggo ng umaga, nadiskubre rin ng iba pang tricycle driver na wala na ring laman na gasolina ang tangke ng kani-kanilang ipinapasadang tricycle. 6 na tricycle ang ninakawan ng gasolina. Nagpapera po kami ng mga tricycle dito po sa mga doon kasi kuminsan po hindi namin po nakikita kung sino pong pumapasok na kuminsan paggabi, hindi namin mababantay. Sa maluwag na lote na ito sa Barangay Anolid, ipinaparada ng mga driver ang kanilang tricycle tuwing gabi. Mahigit 10 tricycle ang pwedeng magkasya sa paradahan. Gustuhin man daw ng ilang driver na iparada sa tapat o loob ng kanilang bakuran ng mga sasakyan. Ang problema, masikip ang mga iskinita. Kasi bahay namin, katabi namin mga tricycle. Tapos wala kami nakita. Yung nalaman na namin kaumagahan na naalis na yung mga diyan sa tricycle. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, kapansin-pansin daw ang bahagyang pagtaas ng insidente ng pagnanakaw ayon sa Pangasinan Police Provincial Office. Sa ngayon po, medyo nag-elevate lang po siya ng konti. At in-expect naman po namin dahil dito sa crisis nga po. Pinalawig pa ng otoridad ang mga isinasagawang anti-criminality campaign. Pinaigting ang police presence o police visibility sa iba't ibang lugar. Panawagan ng pulisya sa publiko na ugaliing isecure ang mga sasakyan at iba pang ari-arian upang maiwasan ang pag-atake ng mga kawatan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Sunod-sunod na pagnanakaw naman ng metro ng tubig ang naitala ng Pamana Water sa Dagupan City. Nakatutok Sandy Salvacio. Galit ang naramdaman ni Mary matapos nakawin ang metro ng kanilang tubig. Bago ang insidente, may huminturang na tricycle sa harap ng kanilang establishmento. Kasi pag passerby ka o ikwan, hindi mo akalain kung anong ginagawa niya doon eh. By the way, yung area na yun well lit. So nakikita yung kwan. Ang inakala nilang may inaayos lang, pinaklas na pala ang kanilang metro. Patuloy ang investigasyon ng Pamana Water Dagupan sa mga natatanggap na reklamo hinggil sa mga insidente ng pagnanakaw ng water meter. Ngayong taon, umabot na sa 26 na insidente ang naitala ng Pamana. Madalas na itong mangyari tuwing gabi at kadalasang nadidiskubre kinabukasan kapag wala ng tumutulong tubig sa mga gripo. April 2 nung Holy Week, doon na even holiday, may mga nananakawan. So, kailangan namin mag-respond kahit wala kaming pasok. May target daw kasing kunin ang mga kawatan sa piyesa ng metro na nagkakahalaga ng 200 pesos. Based po doon sa pagtatanong din natin, yung brass component, meron kasing brass component yung water meter natin. So yun yung binibenta nila sa junk shop. Yun ang pinagkakakitaan nila. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ang Dagupan City Police sa insidente. Pinayuhan ang mga consumer na lagyan ng protective grill ang kanilang mga metro upang hindi manakaw. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.
Pagtakas ng 3 nakakulong sa detention facility ng Sual Police Station na hulikam. Narito ang report. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang isang lalaki sa loob ng detention facility ng Sual Police Station na tila hindi mapakali. Makailang beses siyang lumapit sa pinto ng pasilidad. Ilang sandali pa, lumapit sa kanyang isa pang lalaki sa loob na tila may ginalaw sa padlock ng selda. Pagkatapos ito ay tinangka ng buksan ng pinto. Pilit ay tinulak palabas ang pinto ng isa sa kanila, pero tila may sinabi ang kasama niya, kaya't hindi papasok ang pinto hanggang sa tuluyan nito babuksan. Palabas na sana ng detention facility ang dalawa, pero biglang napabalik at inayos ang pinto matapos dumating ang isang pulis. Nang makaalis ang pulis, ay dali-daling lumabas ang isang lalaki at kinuha ang isang handheld radio. Saka na siya lumabas at tumakas mula sa himpilan ng pulisya. Sunod na ring tumakas ang 2 pang lalaki na nasa loob ng detention facility. Pare-pareho silang dumaan sa likod ng istasyon. Sila ay nakakulong at sinungkit po nila yung kandado po ng ating detention cell. At na-extract na rin po natin yung CCTV doon at kung paano nila ginawa yung panunungkit. Ang nanungkit po ay yung may kasong theft po. Nangyari ang pagtakas ng mga detainee sa Sual Police Station alas 12:30 ng madaling araw kahapon. May mga kasong theft, carnapping at paglabag sa Dangerous Drugs Act ang 3 pugante. Agad nagsagawa ng manhunt operation ng pulisya. Bandang alas 6 ng umaga kanina nang mahuli ang isa sa mga nakatakas. Naniniwala ang Pangasinan Police na hindi pa nakakalabas sa bayan ng Sual ang 2 pang pugante. Sinibak na sa pwesto ang hepe ng Sual Police Station, habang nakatakda ring sibakin sa pwesto ang 7 pang naka-duty na pulis ng mangyaring insidente. Ongoing po yung investigation namin with our kung anong mga lapses ng mga kapulisan po natin doon. At initially, nakikita namin na doon sa loob hindi naka-padlock yung female at male quad. So, doon lang sa lobby, which is yung secondary lock, ang nakalock lang po is iisa. Iimbestigahan ang lahat ng nakaduty na pulis noong mangyaring insidente. Samantala, naglabas ng abiso ang alkalde ng Sual na magbibigay ng 100,000 pesos sa pabuya sa sino mang makapagbigay ng impormasyon o makapagtuturo sa kinaroroonan ng 2 pugante. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Grass fire sumiklab sa bakanteng lote sa Calasiao, Pangasinan. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Torida. Sumiklab ang grass fire sa bahaging ito ng Calasiao, Pangasinan pasado alas 11 ng umaga kahapon. Sa video na ito nakuha ng isang netizen, makikita ang makapal na usok na dulot ng insidente. Agad naman rumisponde ang mga bumbero. Nagdeklara ng fire out matapos ang mahigit 1 oras. Wala namang nasaktan sa insidente. Tinupok ng apoy ang isang bahay sa barangay San Vicente, Tarlac City pasado alas 2 ng hapon noong Sabado. Mabilis na kumalat ang apoy dahil luma na ang istruktura at gawa sa light materials. Tumagal ng halos 1 oras ang sunog. Nagtamo ng 2nd-degree burn ang menor de edad na anak ng may-ari ng bahay. Agad siyang nabigyan ng paunang lunas ng mga rumispondeng autoridad. Patuloy ang investigasyon ng autoridad sa insidente. Nasunog ang isang convenience store sa barangay West Bahag-Bahag sa lungsod ng Olongapo pasado alas 11 ng umaga kahapon. Sa paunang investigasyon ng BFP, posibleng nagmula ang sunog sa isang frozen beverage dispenser sa loob ng tindahan. Wala namang naiulat na nasaktan sa sunog. Patuloy ang investigasyon ng autoridad sa insidente. CJ Torida, One North Central Luzon. Sa magkakahiwalay na lugar sa bansa, pare-parehong nasilayan ang kakaibang liwanag sa kalangitan na hula ng ilang netizen ay baka rocket ng China. Nagulat ang ilang nakakita nito sa Magsingal, Ilocos Sur. Ayon sa uploader ng video, kulay kahel at mabilis ang lipad nito. Naglaho rin daw ito matapos ang 30 segundo. Tanaw din ang ilaw sa Burgos, Ilocos Norte at Calayan sa Cagayan. Ang mga sighting na ito nangyari pasado alas 7 ng gabi noong Sabado. Batay sa ulat ng Chinese media, nag-launch ang China ng isang carrier rocket mula sa dagat sa Yangjiang, Guangdong Province.
Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mga kapuso, posibleng ipatupad bukas ang big-time oil price rollback. Makibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, magandang balita para sa lahat ng mga motorista, lalong-lalo na yung mga namamasadang sakyan, ang pagkakaroon ng big-time oil price rollback. Matapos kasi ang ilang linggo na pagkakaroon natin ng mega oil price hike, ay inanunsyo na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba sa presyo ng langis. At yan ay magsisimula ngayong linggo. At una nang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin ang pagkakaroon ng 20 pesos na rollback sa kada litro ng diesel, 8 pesos naman sa kada litro ng kerosene at 4 pesos naman sa kada litro ng gasolina. At ngayon, Chris, nandito ako sa Total Perez Toda dito sa Dagupan City para naman kamustahin yung o alamin yung saloobin ng mga tricycle driver patungkol sa mangyayaring rollback. At makakasama nga natin ang tricycle driver na si Sir Marlon Romero. Para po sa inyo, sir, ano po yung masasabi ninyo na magkakaroon na nga po ng rollback ngayong linggo? Bali po sa amin, maraming pasalamat po sa ating pamahalaan at lalo po sa ating Pangulong BBM na nag-alot po tayo ng ganitong rollback at maibsan po ang aming sa gasolina at makatulong naman po sa aming pamamasada. Para po ba sa inyo, sir, kahit papaano, madadagdagan po ba yung arawan nakita natin sa pamamasada ng tricycle pag nagkaroon po o pag naipatupad na po itong rollback? Yes po, yes po. Magkakaroon po ng konting dagdag sa aming kita, sa aming arawan, hindi po gaya na dati, medyo nahirap-hirap na po kami. Maraming salamat po ulit, sir. At yun nga, Chris, isa rin sa inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsuspindi naman sa excise tax ng LPG at kerosene. Bunsod pa rin ang nararanasan na krisis sa presyo ng petrolyo. Yan muna ang mga latest mula rito. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Lalaking pinaalis sa isang tindahan matapos umanong manghipo, nagpasabog ng bomba. Tutukan sa report. Sa ibinahaging CCTV footage ng Baguio City Police Office, makikita ang isang lalaki na may sinisindihang bagay sa gilid ng mga nakaparadang sasakyan. Ilang sandali, tila bumuelo ang lalaki at inihagis ang hawak nitong bagay. Ang itinapon ng lalaki, isa palang improvised explosive device o bomba na inihagis nito sa isang tindahan sa barangay Magsaysay, Baguio City, mag-aalas 4 ng madaling araw kanina. Sa lakas ng pagsabog, sugatan ang 14 na tao na nasa loob ng tindahan at ilang pasahero na naghihintay ng masasakyan. Dinala sila sa ospital. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na ang lalaki pinaalis pala sa nasabing lugar matapos manghipo ng babaeng nagtatrabaho roon. Yung suspect, meron siyang binastos na isang babae, which yun nga, sinampal siya nung isang babae. May tumulong din na isang bystander na nanuntok. Umuwi pa umano ang lalaki bago bumalik sa tindahan, dala-dala ang pinasabog na bomba. Agad na inaresto ng mga otoridad ang 32 anyos na sospek at kinilala na isang minero mula Itogon, Benguet. Ayon sa pulisya, nasa impluwensya ng alak ang sospek nang gawin ang krimen. Ayon sa BCPO, nakalabas na ng pagamutan ang 5 biktima habang patuloy na inoobserbahan ang 9 na iba pa. Ayon sa pulisya, isolated case lamang ito na patuloy nilang iniimbestigahan. Yes, actually, this is the first time naman na may ganyang insidente. We encourage the public na pag may mga, may mga kahina-hina lang mga nakikita sila, ipagbigay alam na lang po sa mga kapulisan. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang sospek na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Arestado ang 2 Chinese nationals sa umunay pagbebenta ng substandard na kama. Naritong report. Inaresto ng mga operatiba ng CIDG ang 2 Chinese national matapos mahulihan ng umano'y substandard na foam o mga kutsyon sa isang bodega sa barangay Santa Maria, Minalin, Pampanga.
Katuwang ng CIDG ang DTI na nagsilbi ng search warrant kaugnay ng paglabag sa Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines. Kinilalang sina alias Xiao at Lin ang mga suspect na umano'y may-ari at namamahala ng sinalakay na bodega. Nahuli ang mga suspect habang nagbebenta at nakikipagkalakalan ng foam o mga kutsyon na hindi sumusunod sa itinagdang labeling requirements at pamantayan ng DTI. Sa kabuuan, 1,956 na piraso ng iba't ibang uri ng kutsyon ang nakumpiska na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang dalawa. Arestado ang 56 anyos na lalaki matapos mahuli sa aktong dinidiligan ang kanyang mga tanim na marijuana sa isang plantasyon na nasa gilid ng bundok sa Barangay Papa, Sablan, Benguet noong Sabado. Nakuha sa lugar ang halos 1 milyong pisong halaga ng fully grown marijuana plants, marijuana seedlings, dried marijuana stalks at marijuana seeds. Nakapkapan pa ang suspect ng caliber 45 na baril at mga bala. Aminado ang suspect na siya ang nagtanim sa mga marijuana. Nagkahanda raw siyang harapin ang anumang reklamong isasampa laban sa kanya. Arestado ang 3 katao sa drug bypass operation ng mga otoridad sa Barangay La Torre, Talavera, Nueva Ecija noong Huwebes. Nagkuha sa operasyon ng 8 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 13,000 pesos. Nabawi sa mga suspect ang ginamit na marked money sa operasyon. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. CJ Torida, One North Central Luzon. Iniimbestigahan na ang pagkabatay ng magpinsang 4 na taong gulang na nakulong sa loob ng kotse sa Olongapo City. Tutukan sa report ni Jewel Fernandez. Bandang alas 11 ng umaga noong Miyerkules, nakuhanan ng CCTV ang 2 batang ito sa isang bakanteng lote sa Barangay Barreto, Olongapo City. Naglakad sila patungo sa isang nakaparadang kotse. Pareho silang pumunta sa kaliwa ng kotse, binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Nanatili sila roon na walang sino mang lumalapit sa kotse. Bandang alas 2 ng hapon na nakitang walang malay ang 2 bata na magpinsan at parehong 4 na taong gulang. Mayroon pong tumawag po sa barangay. Yung pinangyarihan ay almost 30 meters lang po ang layo ng bahay nila. At madalas po naglalaro yung bata na yan doon sa yung lugar na pinangyarihan. Ayon sa pulisya, wala noon ang mga magulang nila. At binabantayan ng nakatatandang kapatid ng isa sa mga biktima. Umalis daw ang 2 nang hindi nagpapaalam. Batay sa investigasyon, dead on arrival ang isa sa mga bata habang ang isa pa ay binawian ng buhay sa ospital. Pinaniniwala ang suffocation ang sanhi ng pagkamatay ng 2. Ayon sa pulisya, handa raw ang may-ari ng kotse na tumulong sa kanila at alisin ng kotse sa hiling na rin ng mga magulang ng isa sa nasawing bata. Sinabi rin ng may-ari ng kotse na halos 3 taon na raw hindi ginagamit ang kotse at alam niya ay nakalak ito. Kaya nagulat raw siya kung paano ito nabuksan. Pribadong lote ang pinagparadahan umano ng sasakyan at natengga roon dahil sa usapin sa pagmamay-ari ng kotse. Sa ngayon, patuloy ang masusing investigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong detalye ng insidente at mabigyang linaw ang sinapit ng 2 bata. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Sa ibang balita, fuel allocation ng mga service vehicle ng LGU sa Bangaldan, Pangasinan binawasan dahil sa nararanasang krisis. Ang detalye sa report. Binawasan na ang fuel allocation ng ilan sa mga service vehicle sa Mangaldan, Pangasinan. Hakbang ito ng lokal na pamahalaan para makatipid sa konsumo sa petrolyo, lalo na ngayong patuloy pa rin naranasan ang krisis sa Middle East. Idagdag pa na doble o halos triple na ang itinaas sa presyo ng diesel. Fuel limits lang muna para maayos din po. Halimbawa, may mga isasubmit po na reports sa ating province or even in the regions. Sabay-sabay na rin po ito in the day. So it's like once a week or twice a week para po maibsan yung natin sa fuel consumption. Mahigpit na minomonitor ng LGU ang bawat biyahe ng mga service vehicle ng bayan. Kung walang travel order, ay hindi pinapayagang makabiyahe ang sasakyan. Ngayon, noon ma'am, mga 5 ma'am. Opo. Kada araw? Opo. Ngayon, sir? 2 ma'am. Nagpatupad na rin ang adjustment sa koleksyon ng basura sa bayan. Para minsan ang hakot lang ng basura sa plaza, ginawang 10 to 11 a.m. ang paghahakot ng basura. Isang bihis lang na naghahakot po dito sa plaza yung basura natin. Umaga lang, sir.
Opo, kasi iba rin yung nasa market, iba rin yung mga nasa highway na naghahakot. Tanging ang mga rescue vehicle, ambulance at PNP ang hindi binawasan ng fuel allocation. Importante kasi hindi maapektuhan ang emergency services sa bayan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Aarangkada na sa April 15 ang service contracting program ng gobyerno para sa mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, unang iro-roll out ang programa sa Metro Manila. Babayaran ng mga operator at driver ng 40 hanggang 100 piso kada kilometrong biyahe. Dagdag ito sa kanilang kita mula sa pamasahe. Saklaw daw nito ang humigit kumulang 50,000 pampublikong sasakyan, 1,000 operator at 15 milyong pasahero. Meron ding fuel subsidy na 10 piso kada litro para sa mga PUV. Pwede ang umabot ng 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Para naman sa mga commuter, nasa 20% diskwento sa pamasahe. Nakatuon ang ruta ng programa sa mga lugar na may koneksyon sa tren at pangunahing ruta sa mga bus. Gagamit daw ng GPS monitoring ang pamahalaan para matiyak na bibiyahe talaga ang mga kalahok na PUV. Mga kapuso, lumakas at isa ng super typhoon ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero di gaya ng mga nakalipas na forecast, nagkaroon ng pagbabago at lalo pang bumaba ang tsansa nitong pumasok sa PAR. Ayon sa Pag-asa, wala rin itong inaasahang direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Ridge ng high pressure area pa rin ang dominant weather system na iiral, kasabay ng patuloy na epekto ng easterlies. Sa datos sa Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Benguet, Abra at Zambales. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sumalpok ang isang wing van sa kasalubong na isang trailer truck sa Jadi, Nueva Vizcaya. Bumangga pa ang wing van sa poste at linya ng kuryente sa barangay San Luis. Sugatan ng driver at 3 sakay ng wing van. Nakalabas naman sila bago lamunin ang apoy ang truck. Ayon sa pulisya, pumalyang preno ng wing van ang sanhi ng disgrasya. Dahil sa insidente, nawalan ng kuryente at bumigat ang trapiko sa lugar. Walang pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Nabubulok na, kaya itinapon na lang ang 12 ng itlog, balot at penoy sa isang farm sa barangay Paligi, Candaba, Pampanga. Wala na kasing humahango sa kanilang mga paninda. Bukod dito, hindi na rin sila makapag-deliver dahil iniinda na nila ang mataas na presyo ng diesel. Ang iba namang itlog, balot at penoy, ipinamigay na lang para mapakinabangan pa. Ilang transport service entity sa Pangasinan nalulugi na dahil sa mahigit 1 buwang mega oil price hikes. Narito ang report. Nahihirapan na raw ang mga tsuper dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Dagdag kalbaryo pa sa transport sector na hanggang ngayon, wala pa rin tatanggap na tulong o fuel subsidy mula sa gobyerno. Until now, those reliefs, since March pa kami nag-aantay, February, wala pa rin bumababa sa mga GCash ng mga drivers natin. Kung mayroon man, iilan pa lang. Ayon sa Alliance of Modernized Transport, maraming tsuper sa Pangasinan ang huminto na sa pamamasada. Bunsod nito, may ilang transport service entity na rutang Central Pangasinan ang 100% na nag-shutdown ng operasyon. Malaki na raw ang lugi ng iba't ibang transport service entity, gaya ng Dagupan City Bunuan Loop Transport Cooperative na nalugi na ng 4 na milyong piso dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo.
Samantala, bilang tulong ng LTO sa mga motorista, namamahagi sila ng grocery items sa mga nagre-rehistro ng for-hire na sasakyan. Kailangan po ang tutulungan talaga natin ay yung mga lehitimong tumatakbo po sa ating mga kalsadahan na talagang may prangkisa at nagre-rehistro para naman po kahit paano ay both parties ay makikinabang po. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Natuldukan na ang 28-year title drought ng Letran Lady Knights matapos silang makuha ang kampyonato sa Women's Volleyball Finals ng NCAA Season 101. At Benilde Blazers naman ang nagwagi sa Men's Division. Narito ang report. Exciting at makapigil hininga ang NCAA Season 101 Men's Volleyball Finals na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum. Nagtagisan sa Game 3 ang Benilde Blazing Spikers at Mapua Cardinals na dikit ang laban sa first set sa score na 25-23. Pagdating ng second set, ilang beses nagtabla ang score pero hindi nagpadaig ang Benilde Blazers na muling nanalo sa second set sa score na 25-18. Pagdating ng third set, tumindi pang lalo ang mga rallies at dikit ang laban. Pero sa huli, Blazers pa rin ang nagtagumpay bilang champion sa score na 25-21. Pinarangalan naman bilang Finals MVP si Raymar Betco. Naging mainit din ang tagisan sa Women's Volleyball Finals sa pagitan ng Benilde Lady Blazers at Letran Lady Knights. Sa unang set, tinambakan agad ng Lady Blazers ang Lady Knights sa score na 25-15. Back with a vengeance naman sa second at third set ang Lady Knights na nagapi ang Lady Blazers sa scores na 25-17 at 26-24. Pagdating ng fourth set, bumawi ang Lady Blazers sa score na 25-17, kaya naman nagkaroon pa ng fifth set. Lalong uminit ang laban sa final set pero sa huli, wagi ang Letran Lady Knights sa score na 15-12 para makuha ang kampyonato. Historic ang kanilang pagkapanalo dahil pinawi nila ang 28-year title drought ng Letran Lady Knights. Finals MVP, si Marie Judiel Nitura. CJ Torida, One North Central Luzon. Nagtagisan ang mga mag-aaral sa Drum and Lyre Competition na tampok sa pagdiriwang ng Dinamulag Festival, ang taunang Mango Festival sa Zambales. Bahagi lamang yan ng selebrasyon na nagtatampok sa matatamis na mangga ng Zambales at naglalayong itaguyod ang agrikultura, kultura at talento ng dalawigan. Kilala ang Zambales sa natatanging tamis ng Carabao Mango na lokal na tinatawag na Dinamulag. Noong 1995, kinilala ito ng Guinness World Records bilang pinakamatamis na mangga sa mundo. At noong 2013 ay tinukoy din ng Department of Agriculture bilang pinakamatamis na mangga sa bansa. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.